Muling tiniyak na Malacanang ang patuluyang paglansag ng korupsyon sa pamahalaan. Iniyayag ito ng palasyo sa kabila ng pagbasura ng korte sa ilang kaso ni dating Pangulong Arroyo. Nagbigay din ng reaksyon ng Malacanang sa kaso ni NBNZTE whistleblower June Lozada. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan ng Malacanang sa patuloy na paglilinis ng Administrasyon Aquino laban sa korupsyon at iba pang uri ng katiwalian. Sinabi ito ni Communications Secretary Ricky Carandang sa pag-dismiss ng ilang kaso laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi rin nababahala ang palasyo dahil hindi naman ito makakaapekto sa kampanya ni Pangulong Aquino ng pagtahak na matuwid na daan. No, they don't. We must make a distinction between cases that are being built up by the DOJ and the government and cases that are being filed by third parties. As you know, there are cases that are filed by other parties on their own independently against the former president, and these are the cases that have tended to get dismissed. I was talking to Secretary Laila de Lima this morning, and she was saying that the last case that was dismissed was filed by someone else who we did not personally know or coordinate with. And the DOJ did not find sufficient strength in the allegation. So that was dismissed. Nagpahayag ng pagrespeto ang palasyo sa mga nagiging desisyon ng korte sa naturang usapin, pero iba kapag ang gobyerno naghahain ng kaso dahil sa mas matitibay na ebidensyang nakakalap. Nauna nang dinismiss ang kaso na umano'y maling paggamit ng OWA fund at ang criminal negligence sa Maguindanao Massacre kay Arroyo. Pero siguro ang dapat natin tignan yung mga kasong fina-file ng DOJ, ng pamahalaan. Kasi yan yung may case build-up, yan yung may investigation mula sa amin. So those are the cases that we are pushing. Now, if third parties want to file cases, certainly the court system will accommodate that. But those are not cases that we, as the administration, have developed. Bagamat may mga na-dismiss na kaso, sinabi ni may mga kaso pang posibleng ihain laban sa dating Pangulo. And I can assure you that there are cases in the pipeline. Samantala, umaasa naman ang palasyo na haharapin na lamang ni NBNZTE whistleblower Rodolfo June Lozada ang kaso sa Sandigan Bayan. Kasunod ito na ipinalabas sa warrant of arrest dahil sa kasong graft. Nauna nang sinabi ni Lozada na umano'y walang hustisya sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Pero gate ni Carandang, hindi maaaring makailam ang hekutibo sa desisyon ng korte na may nakitang basihan para ipaaresto si Lozada. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.